Yun, update muna tayo mga kabayan. Bago tayo mag-discuss, gusto ko muna po magpasalamat sa mga followers natin, tsaka na nag-like and comments at nag-share. Sa TikTok, more or less nasa 200 na tayo na views. To be exact, meron po tayong 199,000.8 views. Meron po tayong 1,705 comments at 6,918 likes at 1,635 share. Yan po yung sa TikTok natin. Tapos sa Facebook naman po natin, meron tayong 36,000.8 views at meron po tayong 397 na shares at meron po tayong 272 comments. So marami pong salamat sa mga views, nag-comment, nag-like. Lahat po ng comment ay binasa po natin yan at nag-react din po tayo. Kaya worth it po yung pag-comment niyo, either nagustuhan ninyo o hindi. Inalis ko lang po yung iba na nakaka-distract, yung ibig sabihin ay may bad words, yun lang po yung inalis natin. Pero the rest, andun pa rin po. Okay. Sa post natin, nung nakaraan tungkol dun sa Qatar, maraming comments yung tinatanong nila kung ano ba talaga yung totoong nangyari. So, explain natin isa-isa. So, ang sinasabi nila ng mga comments, expired daw yung ikama. Okay. Tapos, yung iba sinasabi, nag-beach lang daw. Tapos, sinasabi, fake news daw ako. O yung sinasabi ko, fake news daw. Tapos, yung iba naman, may nag-copy-paste na nakalagay ay nandito ako sa Qatar, ito yung totoong nangyari. Tapos, sa pinakababa, nakalagay copy-paste. Ibig sabihin na message yun na gustong i-synchronize, na i-share. Yun. So, yung sa expired ng ikama, na-discover na lang po nila yon na expired ang ikama after na sila ay mahuli. Hindi ang reason kung bakit sila hinuli ay expired ang ikama. Hinuli sila dahil merong rally nung 28. Nung hinuli sila, inimbestigahan, tinignan yung mga ikama nila, doon na-discover na expired pala. Yun yung totoo po doon. Hindi sila hinuli dahil expired, kundi hinuli sila dahil nag-rally sila at na-discover na lang yun na expired yung ikama nila. Sabi ng iba, nag-beach lang daw at walang rally na nangyari. Nakita nyo naman po yung mga videos na nagkalat sa YouTube na naka-uniform sila, green, tapos may Duterte, tapos may tarpaulin, wala naman silang dalang pagkain, doon sila sa gilid ng dagat. Tapos nagsisigaw ng Duterte. So ibig sabihin, hindi po sila nag-beach lang. Kasi kung nagbi-beach ka, naliligo ka, definitely. Pero kung marami kayo, may dala kayong tarpaulin, at nagsisigaw kayo doon, hindi beach ang pinuntahan ninyo. Tapos, pangatlo, sabi nila fake news daw yun. 'Di ba? So, nung March 29, naglabas ng report yung DFA. Sabi niya, kung makikita po ninyo, March 29 yan, DFA confirmed arrest of 17 Filipino in Qatar regarding doon sa rally dahil sa paggunita ng birthday ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun yung una pong report nila ng Department of Foreign Affairs. So, the following day, mayroon po silang confirmation. Ito ay nung 30 na. Sabi nung report, yan, sabi po ng report ng sa GMA, interview ng Department of Foreign Affairs, sabi niya, the Department of Foreign Affairs, DFA, on Sunday clarified that 20 Filipinos were arrested for holding a political demonstration in Qatar and not 17 as previous report. Ibig sabihin po,
yung nung 29 na report nung DFA na 17 lang yung nahuli, itinama po nila yon. Na kinabukasan, sinabi po nila na hindi lang pala 17 yung nahuli, kundi 20, I'm sorry, 20 yung nahuli. Ngayon, meron pong napalabas na isa. So, ang natitira po ay 19 na lang yan. Yan po ay sa report ng GMA at interview nila sa Department of Foreign Affairs. Yan po siya sabi. 1 Pinoy release, 19 is still remaining. Yan. So, klaro po tayo doon. So, yung mga tanong po ninyo doon sa comment na kung ito ay fake news, siguro po sa tingin ko hindi ito fake news kasi mainstream media tsaka interview po to sa Department of Foreign Affairs. Yan. Na ang nangasiwa po doon sa mga kabayan natin. Yan. To be exact, ang interview po nila ay si DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Yan po yung interview nila. Kung hindi po kayo naniniwala sa sabi ko, pwede nyo pong i-research yan sa GMA News Online. Yung interview po nila, ang title ay 1 Pinoy Release, 19 still under Qatar Police Custody after holding rally, DFA said. Yun po yung title. So, baka sabihin nyo po, fake news na naman yung sinasabi ko. Yun po yung resibo. Pwede nyo pong ma-search yan. Ayon po yan kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Okay po? Klaro po tayo doon. So, itinama po ng DFA yung unang report nila na hindi po 17. Nadagdagan pa po. 20, tapos na-release na yung isa. So hindi po natin pagdedebatehan yon. Ngayon, isa sa kinonfirm din ng DFA, yan, kinonfirm po nila na ang mga Pilipino na nakulong sa Qatar dahil sa pagrarally nila sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nag-commit po ang ating Philippine government na tutulungan po ang mga kabayan natin sa Qatar na mapalabas sila, mabigyan ng abogado at kung anong kinakailangan nilang assistant. Ang reason po dito, sabi po ng government at nung interview din po sa kanila, lalo kay Undersecretary Claire Castro, na sila ay natiling Pilipino pa rin. So, ibig sabihin, kahit na iba yung political color nila, o iba yung sinusuportahan nila, o kahit nagalit sila sa gobyerno, but still, ang gobyerno ay may responsibilidad sa kanila na sa ganong mga kalagayan ay ipagtanggol sila, alalayan sila, kupkupin sila. Yun po yung bawi ng gobyerno kahit na binabash sila, kahit na minumura sila, tutulungan pa rin nila yung mga kababayan natin na nakulong sa Qatar. Isa rin po sa kinaklaro natin na yung pera na gagamitin doon sa mga kabayan natin sa Qatar ay yung po ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng kani-kanino at hindi po pera nung sinasabi nila na iniidolo nila. Pera po ng taong bayan yung galing po sa taksyon ng bawat mamayang Pilipino at bawat OFW. Ako po, OFW din po ako. Andito po ako sa Jeddah. Yon. Tapos, nung nakaraan din po sa interview sa press con ni Attorney Claire Castro, na pinapaalalahanan po ang mga Pilipino sa The Hague, sa Netherlands na o yung mga nagtatrabaho sa Europe na kung maaari po ay unahin ang pagtatrabaho. Kasi po, ang mga pulis din sa The Hague, Netherlands ay ang pagkakasabi po ay medyo naaasiwa na kasi hindi sila kumukuha ng permit to rally. Ang sinasabi nila, sila ay mga individual na pumunta doon at nagsama-sama. Pero still, nagrarally pa rin sila doon. Sabi, nagtatayo lang ng kubol. Pero syempre, pagka nagagather ka ng more than one is many. Yun po yun. Kaya sa lahat po, ang paalala po ng gobyerno natin, na kahit nasa ang bansa tayo, nasa Europe man, nasa US, or nasa Middle East, o saan man tayong bansa nagtatrabaho, kinakailangan po, unahin natin yung trabaho natin kaysa sa ano pa man. Kinakailangan, kung meron man tayong pinaniniwalaan,
alamin natin yung mga batas, patakaran sa bansang pinagtatrabahuhan natin para nang sa gayon hindi po tayo makukompromiso dahil ang ano po niyan, ang bandang huli niyan, ang kawawa ay ang ating mga pamilya. So, sa lahat po ng nag-like, nag-views sa nakaraang video natin, maraming salamat po. Sana po itong video na to ay i-share pa rin po ninyo para marami po tayong mga kababayan na maabot na kinakailangan ay wag po silang magpadala sa kanilang emotion at gamitin nila ang kanilang isip at unahin nila ang kanilang pamilya. Yun po yung importante. Sana po ay pakipollow ako at paki-share ang video po natin sa Facebook at sa TikTok. Maraming pong salamat.